Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa defining parabola and determining its standard equation form. Pero in this part, i-identify natin yung mga parts ng parabola and then i-sketch natin siya, which is yung given doon sa, yung number 2 doon sa mga given ninyo dito sa learning task number 4. Alam ko maraming nag-request ng continuation ng video natin at ito na yon. Pasensya na mga anak, medyo busy lang talaga. Kaya hindi ko pa magawa agad-agad yung mga request ninyo. But this time, sige, try natin gawin lahat ha. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna mga anak ko na napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, ang given natin dito is x squared minus 16x plus 32y minus 192 equals to 0. So, yung first natin na i-identify yung standard form niya. Okay, natatandaan pa ba kung ano dapat ang standard form ng parabola? X minus h squared equals to 4p y minus k. Natatandaan nito? Ito yung standard form natin, ha? So, dapat ito, maging ganito yung itsura niya. How? So, iwan natin dito si x squared minus 16x, okay, plus blank for the completing the square, equals to, lipat doon. So, negative 32y plus 192 plus blank. Okay? Paano malalaman to? Diba, we have the formula b over 2a and then squared. Ang b natin ay negative 16 over, ang a naman natin ay 1, kaya 2 times 1, 2 na lang siya, diba? And then we square it. Negative 16 divided by 2 is negative 8. Pag in-square natin yan, that is 64. So, ito ay 64 and then ito din ay 64. Okay, and then we factor this, diba? Ang shortcut natin is just getting the square root of the first and the last. So, we have here x minus 8 and then x minus 8. Kasi ang square root ng 64 ay 8 and then we have the sign negative kasi ang middle term natin ay negative. Equals to negative 32y. O, what is 192 plus 64? That is 200 plus 256. O, pagsamahin lang natin to, we will have x minus 8 squared equals to, may common sila ha, yung 32 is divisible, yung 32 and 256 is divisible by 32, ha? So, ilabas natin si negative 32. So, negative 32y divided by negative 32, y na lang siya. And then, 256 divided by negative 32, that is negative 8. O, i-check nyo ha, 256 divided by negative 32, that's negative 8. So, ano ang opening niya? Dahil ito ay negative, ibig sabihin, ang opening natin ay downward. Pero ano nga ba yung h natin dito? Yung vertex natin, teka. Ang vertex natin dito, ang hk natin ay, dito ko na lang ilagay walang space eh. Negative 8 and then, hindi negative 8. 8 siya. Okay, so ang h natin ay 8 and 8. So, 8, and then ang k natin ay 8. So, eto ngayon yung vertex natin, ha? Mamaya kasi kailangan natin to. Okay, ano yung value ng p natin? Alam naman natin na 4p siya, di ba? 4p is equal to, eto siya, di ba? Negative 32. So, divide nyo siya both side by 4 para ma-identify nyo yung p. So, your p is equal to, ilan? Negative 8. So, eto ngayon yung p nyo.
Ayan, yung vertex nyo, nakuha na natin kanina, this is 8 and then 8. So, paano na rin makukuha yung focus? Yung focus, may formula tayo dyan. That is H and then K plus P. Dahil ang vertex natin, ito yung H, ito ang K. So, ang H natin dyan ay 8. And then, ang K natin ay 8 plus negative 8. So, ilan yun? 8 plus negative 8 is 0. So, you will have here 8, 0. So, ang focus nyo ay 8, 0. Excuse me. Now, endpoints of the latus rectum, ha? So, dalawa ito. So, L, R sub 1. Ito yung first latus rectum natin. So, ang formula natin dyan ay H minus 2P. Okay? And then, K plus P. O, so, bakit kayo mga nawawala, ha? We have 2P. Ayan, sulat na lang natin yan. Okay, H minus 2P and then K plus P. So, ang H natin ay 8 minus 2 and then yung P natin ay negative 8, diba? So, eto muna i-solve natin. 8, negative 2 times negative 8 is positive 16. So, 8 plus 16, that will be 24. So, yung ating X value is 24. And then for K, K plus P, K minus P, sorry. So, you have here 8. Tama ba ako? 8. K plus P to, sorry. K plus P yan. Okay, 8 plus negative 8. Okay, so 8 plus negative 8 is 0. So, ibig sabihin, 24, 0. Yung coordinates ng ating latus rectum na una. And then, for the second naman, we have, teka, baba lang natin to. For latus rectum sub 2, yung pangalawa nating latus rectum. Kung kanina, minus to, ngayon plus naman tayo, ha? Bakit nawawala ang mga sinusulat ni Teacher Maria? So, lahat nawawala. Wait. Okay, so you will have here now H plus 2P. Okay, and then K plus P. So, kanina minus, ngayon plus naman siya, ha? So, ang H natin ay 8 plus 2 times negative 8, kasi yung P natin is negative 8. And then, we have 8 plus negative 8. So, nawawala talaga, ayan. And then, what is 8 plus 2 times negative 8? 2 times negative 8 is negative 16. 8 plus negative 16 is negative 8. Okay? And then, 8 plus negative 8, you have 0. So, yung second latus rectum natin is negative 8, 0. Now, for the directrix, equation of the directrix, we have y is equal to k minus p. Dahil ang k natin ay, ilan nga bang k natin? 8 at ang p natin ay negative 8. So, ano ngayon ang directrix natin? So, this will be 8 plus 8. And that is 16. So, y is equal to 16. Yan ang directrix natin, ha? And for our axis of symmetry, we have x is equals to h. And alam natin na ang h natin ay 8. So, x equals 8. So, ayan na. Ang gagawin natin, mag-graph na tayo. So, mga anak ko, dahil medyo maliit itong Cartesian plane natin, so, ang gagawin natin, ang katumbas niya ay dalawa-dalawa, ha? Teka, ibaba ko nga. Ay, sorry. Wait lang for a while lang, ha? Ops. Kasi, bitin na pala dito. Yes, wait lang. Konting tiyaga para may nilaga. Baba ka dito. Ayan. So, pwede na ba dyan? Ayan. Kita nyo na ba? Teka, dapat kita natin ng onti pa. Para kita sa buong screen. Isa pa. Onti pa. Wait, mga anak ko. Ayan. Okay? So, ang gawin natin, dalawa ang katumbas niya, ha? So, ito, 0, 1. Ito, 2 na siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kasi parang 16 yung pinaka... Ay, hindi. May 24 tayo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hanggang dito. So, basta yan, tigda dalawa yung katumbas, ha?
Hindi ko na iisa-isahin, baka naman kasi tumagal tayo dun pa lang. Okay? So, in-explain ko lang sa inyo. So, ayan, let's graph now. Ang unahin natin ay ang vertex. Ano ang vertex natin? Ang vertex natin ay 8, 8. Dahil ang katumbas nito ay tigdadalawa, so nasa niyan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandito siya kay 4, ha? Ito yung 8 natin kasi ang katumbas na ulit ay tigdadalawa, mga anak, ha? Huwag malilito kasi maliit lang yung space ko. So, ito ang 8 din ay nandito. So, this one is this. So, lagay ko ha 8, 8 para hindi kayo malito. Ito ang vertex natin. Huwag nyo sabihin, ma'am, 4, 4 yan. Times 2 tayo, ha? Hinatin natin sa dalawa. Okay, so we have the vertex now. Ano naman yung focus natin? Ang focus natin ay 8, 0. So, ang asa ng 8 natin, nandito pa rin, di ba? Kasi times 2. And then 0, so nandito siya. So, this is 8, 0. Nilalagyan ko, ha? So, ito ay F, para hindi na lang kayo malito na sabihin nyo. Hindi naman yun yung 8. Okay, so 8, 0. Bang 8 yun? Teka nga. Ayan, teka. And then, ang susunod natin ay yung latus rectum natin. Ang latus rectum natin, yung first is 24, 0. So, kung ita-times natin o i-divide natin sa 2 yun, kasi nga, tigdadalawa yung ginawa natin. So, that's 12, diba? So, kung 10 ito, 11 to, nandito yung 12. 12, 0. Kasi 24, 0 siya, diba? So, ito yung 24, 0 natin, which is our first latus rectum. And then, yung isa naman, ang pangalawa natin is negative 8, 0. So, kanino siya? So, 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So, nandito siya kay negative 4. Okay? So, eto ngayon yung ating negative 8, 0. So, eto yung latus rectum na pangalawa natin. Okay? And then, asan ang ating directrix? Ang directrix natin ay nasa positive 16. So, line siya, ha? So, positive 16, so nasa 8 siya. Kasi kung doble tayo, ang katumbas na ay 8. Eto yan, ha? So, this is y equals 16. And then, ang ating axis of symmetry ay 8. X, 8. So, yung 8, 4 yun. Ito yun. Dapat perpendicular sila. O, isusulat ko as broken line na lang siya, ha, para hindi kayo malito. Ito ang ating, yan. X equals 8. And then, connect na natin yung mga points natin para makuha na natin yung parabola. So, we have here, this one. And dapat dadaanan yung mga points, ha? Galingan nyo. Ayan. So, we're done with the sketch. Ganyan lang siya, ha? Ngayon yung number 3, abangan ninyo, anak, gagawin ko na rin siya. Pati yung learning task number 5 ninyo, ha? Nagawan ko na ng solution. Kasi ang hirap mag-upload, mga anak, kasi alam nyo naman, binabago ko yung given para at least kayo pa rin yung gumagawa ng mga nasa module ninyo. Okay, ngayon kung natulungan ko kayo sa inyong mga module, please i-comment yan sa ating comment section, ha? Help me up this video by leaving a comment. Yun na lang ang tulong nyo para sa mga videos natin. And syempre, huwag kalimutang i-share sa mga friends. Baka nababaliw na sila, at least meron silang maging guide. At please follow our Facebook page, Love Math TV. Baka naman mga anak, sige na. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!